Magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito, tayo po ay nagkakaroon o nagdadaos ng Sunday service. Sa ating pagsisimula, tayo po ay magkakaroon ng Lord's Supper, kung saan ay inaalala natin ang kamatayan at ang sakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kayo pong mga nasa bahay, yung parte ng Iglesia, kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ay kung kayo po ay nagdaraos ng Lord's Supper o banal na hapunan sa inyong mga tahanan, kayo po ay makiisa sa gawain na ito. At sa ating pong panimula, tayo po muna ay magbasa dito sa Unang Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 26. Ito po ay paalala ni Kristo sa kanyang mga disipulo para sa pag-aalaala sa Kanya. Kung niyo pong nakita, ito po ang sinasabi. Sa salin ng NLT, "For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, 'This is my body which is given for you. Do this to remember me.' In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with His blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil ang mga anak niyo ay binibigyan niyo ng pagkakataon upang magdaos ng pag-aalaala sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kahit maranas kami ng krisis, ay walang makakapigil sa amin. Walang makakapigil sa amin na sumamba sa iyo. Naway maging makabuluhan, Panginoon, at magbigay kapurihan, Panginoon, ng aming gagawin, Panginoon, sa araw na ito. Sa aming pag-alaala sa iyo, Panginoon. Inisin mo ang aming puso't isipan, Panginoon, sa mga bagay na naglalayo sa amin, Panginoon, sa iyo. Kung may mga kasalanan kami, Panginoon, kayo po ang siyang mag-alis, Panginoon, ng guilt nito. At maranasan namin ang kalayaan sa pagsamba sa iyo. Naway kayo lamang ang aming mapupurihan, mapasalamatan sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang pag-aalaala po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, ay nais ko pong buksan natin ang ating mga Biblia, mga hawak-hawak po nating Biblia. Sa aklat po ng Galatia, Kabanata 3, talatang 19 hanggang sa mga sumusunod po. Book of Galatians, chapter 3, verse 19. At nais ko pong basahin po natin sa salin po ng New Living Translation. "Why then was the law given? It was given alongside the promise to show the people their sins. But the law was designed to last only until the coming of the child who was promised. God gave His law through angels to Moses, who was the mediator between God and the people. Now, a mediator is helpful if more than one party must reach an agreement. But God, who is one, did not use a mediator when He gave His promise to Abraham. There's a conflict then between God's law and God's promises? Absolutely not. If the law could give us new life, we could be made right with God by obeying at it. But the scriptures declares that we are all prisoners of sins. So we are received God's promise of freedom only by believing in Jesus Christ. Before the way of faith in Christ was available to us,
We were placed under the guard by the law. We were kept in protective custody, so to speak, until the way of faith was revealed. Let me put it another way. The law was our guardian until Christ came. It protected us until we could made right with God through faith. And now the way of faith has come. We no longer need the law as a guardian. For you are all children of God through faith in Jesus Christ. All who have been united in Christ in baptism have put on Christ. Like putting on new clothes. There is no longer Jews or Gentiles, slaves or free, male or female, for you are all one in Christ. And now that you are belong to Christ, you are His true children of Abraham. You are His heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa po ng Kanyang salita. Sa mga pagkakataong pong ito ay hindi ho ba sa quarantine season po na ito ay makikita po natin na talaga pong napakahigpit ng pagpa-implement ng batas o ng law, lalo na po sa mga quarantine, doon din po naman sa mga curfew sa ating mga lugar. At talaga pong sinusunod ito. At bakit po natin ito sinasabi sa umaga pong ito? Isa lamang pong itong pagpapakita rin kung gaano kahalaga ang batas, ang kasulatan na binigay ng Diyos kay Moses mula pa ng una. At sabi po sa mga talata pong binasa po natin, ang batas o ang kasulatan ay nagpapakita lamang po sa atin kung gaano po tayo maging makasalanan, kung paano po tayo gaano kasalanan sa mundo pong ito. At isa rin po itong pagpapakita ng batas po ay hindi po tayong iligtas sa ating mga kasalanan. Pero salamat po sa biyaya po ng Panginoon na kahit po nasa mga bahay-bahay po tayo, ay meron po tayong pagkakataong alalahanin ng ating Panginoon na nagligtas po sa atin sa ating mga kasalanan na hindi po kayang gawin ng batas, ng kautusan. At ang ating Panginoong Hesus lamang po ang makapaggagawa lang po nito. Sabi po sa mga talata pong binasa po natin, hindi po mahalaga kung anumang lahi meron tayo, kung Hudyo ba tayo, kung Hentil ba tayo, kung lalaki o babae, alipin o hindi. Ang mahalaga po ngayon, ang tinatamasan po natin, tayo po ay mga alipin ni Kristo, tayo po ay mga niligtas ng ating Panginoong Hesus sa tiyak na kapahamakan. At ito po ang inaalala po natin. Though nasa mga bahay po tayo at nakakaranas po tayo ng quarantine, ay patuloy po nating aalalahanin ng ating Panginoon at patuloy po nating sasambahin ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay patuloy na magpasalamat at tumalangin sa ating Panginoon. Patuloy po ang pagsamba po namin sa aming Diyos. Tunay po sapat ang kaligtasang ipinoprovide ng aming Panginoon. Dakila ang Panginoong Hesus namin na nagligtas po sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, bagamat hindi po kami nagkakasama-sama, Panginoon, sa aming mga pisikal na katawan, bagkus ay magkakasama po kami, Panginoon, sa aming mga spirito, Panginoon, magkakasama po kami na nag-aalala, Panginoon, sa umaga pong ito sa aming Panginoong Hesus, sa kamatayan at muli pong pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus. At Panginoon, patuloy ka po naming alalahanin, papasalamatan at dadakilain sa umaga pong ito. Lahat po ng ito ay papuri po namin at pagsamba sa aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Bago po natin tanggapin ang sarot tinapay, hiling ko po na makibukas po kayo sa akin sa aklat ng 1, Kabanata 15, Talata 13. Kung inyo pong nakikita, ito pong sinasabi, wala ng pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang pag-ibig na ito, at ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa ating kaligtasan, upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang ating Panginoon Hesus ay walang pinipili. Mahal niya tayong lahat ng mga tao.
Ang kanyang ginawa ay hindi para kay ganito lang o para kay ganyan lang, kundi ito'y para sa lahat. Ang kanyang pag-ibig ay pangkalahatan. Hindi niya ito pinagdamot para sa atin. Katulad ng kanyang ginawa, inalay niya ang kanyang buhay, siya'y napako sa krus ng Kalbaryo. Para po sa ating pagpapatuloy, ninyo po na tayo minalangin. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa dalawang elemento na iniwan sa amin bilang paalaala sa tuwing kami nagtitipon-tipon. Sa kabilangan kami ngayon ay nasa aming mga tahanan, sa aming mga naranasang Panginoon sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa saro na sumisimbolo ng iyong dugo na nagbayad at naglinis sa aming mga kasalanan, at ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan na pinahirapan, ipinako sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa araw nito na kami muling nagkatipon-tipon sa inyong harapan, Panginoon, na kahit kami na sa aming mga tahanan, patuloy kaming dumadalangin, patuloy kaming sumasamba sa inyo, Panginoon, sa kabilaman na kami na sa quarantine. Patuloy po kami nagpapasalamat sa pag-ibig na walang katumbas, Panginoon, sa pag-ibig na idinanas niyo po sa amin sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa dalawang elemento na itinuro na iniwan niyo sa amin upang aming gawin sa aming pagpapatuloy sa itong kami nagtitipon at pagpaalala sa inyo hanggang sa inyong pagbalik. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon sa Jesus. Amen. Para po sa ating pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, ay pagbulayan po natin ang kanyang banal na salita. Naniniwala po ako na lahat po tayo ngayon ay nakatutok pa rin sa balita tungkol sa COVID-19. Nakaabang tayo kung kailan matatapos ang lockdown at paano tayo makapanumbalik sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero para naman po doon sa mga apektado ng COVID-19, yung po tinatawag nating mga PUMs, PUIs, at yung mga positive sa COVID-19, meron po silang iisang kahilingan at inaabangan. Ito ang lunas, ang gamot sa COVID-19. Dahil sa pamamagitan nito, masasagip ang kanilang buhay. Noon po, sa buhay po ng mga Israelita, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, habang sila po ay naglalakbay patungong lupang pangako, sa kakareklamo nila sa Diyos ay imbis na pagbigyan sila sa kanilang kahilingan at hinaing, nagpadala pa po ng mga makamandag na ahas ang Panginoon at marami sa kanila ang natuklaw nito at namatay. Ngunit sa habag pa rin ng Diyos, nagbigay siya ng lunas. Makibukas po kayo sa akin sa Bilang, Kapitulo 21, talatang 4 hanggang 9. Inulit ko po, Bilang, Kapitulo 21, talatang 4 hanggang 9. Numbers 21, verses 4 to 9. Babasahin ko po ayon sa salin ng ASD. Mula sa bundok ng Hor, naglakbay ang mga Israelita na dumaan sa daan na papunta sa dagat na pula para makaikot sila sa lupain ng Edom. Pero nagsawa ang mga tao sa kanilang paglalakbay. Kaya nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Sinabi nila, Bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto para mamatay lang dito sa disyerto? Walang pagkain at tubig dito. At hindi na kami makatiis sa nakakasawang mana na ito. Kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga makamandag na ahas at pinagkagat sila at marami ang nangamatay sa kanila. Pumunta ang mga tao kay Moises at sinabi, Nagkasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa iyo. Ipanalangin ninyo sa Panginoon na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya ipinanalangin ni Moises ang mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Gumawa ka ng
tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod, ang sinumang nakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Verse 9, kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod, at ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. May 5 bagay po o 5 katotohanan po ang nais ko pong ibahagi at may matututunan po tayo dito. Una, ang tao ay likas na masama. Ayon po dito sa talatang ito, mga binasa po natin, sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos para sa mga Israelita. Ano-ano po yan? Mga himala, pagpapakain, paggabay sa kanilang paglalakbay. Reklamo pa rin ang isinukli nila sa Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay nagdidisiplina. Ang Diyos ay nagdidisiplina. Hindi nangungunsinti ang Diyos. May panahon na pababayaan niya tayong dumanas ng paghihirap upang matuto tayo. At sa pagkakataong ito, nagpadala ng makamandag na ahas ang Diyos sa kanila. Ikatlo po ang katotohanan. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mahabagin. Kung tutuusin, deserve naman ng mga Israelita ang mga dinanas nila galing sa Diyos. Pero kapag nagpakumbaba ka sa Diyos, ay mahahabag siya at ililigtas ka niya. Ika-4 po na katotohanan, ang pananampalataya sa Diyos ay nakapagliligtas. Inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng tansong ahas at ilagay sa tukod upang ang sinumang titingin dito ay maliligtas. Kalaki po niyan, pagtingin na yan ay pagsampalataya. So yung pagtingin equals to faith. Doon saan? Sa tansong ahas at hindi sa kahit ano pa mang bagay o tao, kundi doon sa tansong ahas. Dahil sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya doon, pagtingin doon, maliligtas sila. Ito ang naging daan ng paggaling nila sa pagkatuklaw sa makamandag na ahas. And last but not the least, number 5 na katotohanan, ika-5 katotohanan, ito ay isang paglalarawan ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ulitin ko po, ito ay isang paglalarawan ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Panginoong Hesus mismo ang gumamit po ng ilustrasyon na ito o inulit niya, binasa niya po itong ilustrasyon na ito upang ituro kay Nicodemo ang patungkol sa kaligtasan. Basahin din po natin o ito po ay naisulat sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 15. Ang very popular po na verse ay John 3:16, pero babasahin natin ay yung mga naunang verse 14 and 15. Dahil ito po yung paglalarawan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa verse 14, sinabi pa ni Hesus kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganoon din naman ako na anak ng tao ay dapat ding itaas. And verse 15, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ang pagtuturong ito ng Panginoong Hesus tungkol sa gagawin niyang pagliligtas. Gaya po ng tansong ahas na itinaas ni Moises, si Jesus ay kailangang maipako at maitaas doon sa krus ng Kalbaryo upang ang sinumang tumingin o sumampalataya sa Kanya ay maliligtas sa kaparusahan ng kasalanan at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Mapalad po tayo mga kapatid, mapalad po ang bawat isa na pinili niyang tumingin sa krus, pinili niya na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Gaya po nung panahon na iyon ng mga Israelita, wala pong ibang paraan para maligtas sila sa mga makamandag na ahas, kundi lamang po doon sa pagtingin sa tansong ahas. Kailangan nila na sumampalataya doon sa tansong ahas. Kailangan nila
tumingin doon sa tansong ahas. Ganon din naman po sa ating problema ng kasalanan. Meron lamang iisang lunas, at ito ang pagtingin sa krus ng Kalbaryo, pagtingin o pagsampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ano po ba yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Siya po ay nagkatawang tao at naparito sa mundo. Siya ay ipinako at namatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Siya ay inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay sa mga patay na isang matagumpay na tagapagligtas ng sangkatauhan. Tayo po ay dumulog sa Diyos upang magpasalamat sa Kanyang ginawa sa magitan ng Kanyang anak, na tayo po ay naligtas sa ating mga kasalanan sa magitan ng Kanya pong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong kamatayan doon sa krus at sa iyong muling pagkabuhay. Salamat po dahil sa mamagitan nito nasolusyonan na ang aming problema sa kasalanan. Nagpapasalamat po kami sa iyong ginawang malasakit na ito sa amin. Di po kami karapat dapat na maligtas, pero ibinigay mo ng kusa ang iyong buhay para kami po ay mapatawad sa aming mga kasalanan at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat po kami sa privilege na binigay mo po sa amin bilang iyong iglesia para alalahanin ang iyong ginawa para sa amin. Ang banal na hapunan. Nawa po ito ay hindi lang isang tradisyon o isang palagiang ginagawa na lamang, kundi ito po ay masarap na pag-alaala, pagbabalik tanaw sa iyong sakripisyo sa amin, sapagkat kami po ang iyong pinag-alayan ng iyong buhay. Nagpapasalamat po kami sa dalawang elemento, ang tinapay na sumisimbolo sa iyong banal na katawan na siyang pinahirapan doon sa krus. Ganon din po ang katas ng ubas na sumisimbolo sa iyong banal na dugo na siyang ipinambayad sa amin po mga kasalanan. Pagpalain po ninyo ang bawat kamay na siyang tatanggap sa dalawang elementong ito. Nawa po ang bawat isa ay tunay na nakapagsiyasat at tunay na karapat-dapat na makasalo sa iyong hapag. Nagpapasalamat po kami sa iyong binibigay na pagkakataon na ito, bagamat kami po ay nasa aming mga tahanan, hindi ito naging hadlang para po kami ay magkatipon at mag-alaala sa iyong ginawa para sa amin. Nawa, Panginoon, hanggang sa ikaw ay dumating, magawa po namin ng tapat ang pag-alaala na ito. Ito po ang aming panalangin na may pagsamba at pagpupuri sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at magandang araw ng linggo para sa atin, at hindi po, bagamat nandito po tayo sa quarantine season, ay hindi po nito mapipigilan ang pagsamba po natin sa ating Diyos. At sa mga panahon pong ito ay patuloy po nating nakikita kung gaano kabuti ang ating Diyos, and still He is our God and our Savior in this season. Patuloy nating sasabihin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng awitin. Awitin po natin ng awiting Still. Let's sing. Tayo po umawit kahit mga nasa bahay po tayo. Let's sing. Hide me now under your wings. Cover
rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. What are you walking over the flood? And I will be still and know you are God. Let's sing Find Rest My Soul all together. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. What are you walking over the flood? And I will be still, know you are God. In this time po na consider po natin na nasa storm po tayo, nasa bagyo po tayo, buong mundo ay tinamaan po ng COVID virus, pero in this season, in this storm, God is still good and worthy to be praised. Patuloy po natin awitin yung chorus. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. What are you walking over the flood? And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Ang puri po ay lahat ay para sa ating Panginoong Diyos. At para po sa susunod na awitin po natin, at kahit po mga nasa bahay po tayo, awitin po natin ng How Great, napakadakila ng ating Panginoon. Awitin po natin yung How Great is Our God. Hindi po siya nagbabago ang ating Diyos. Karapat-dapat po natin siyang sambahin kahit mga nasa bahay po tayo. Let's sing. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands, and time in His hands, beginning at the end, beginning
Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Let's sing name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. Then my heart will sing how great is our God. Once again, let's sing name above all name, our Lord Jesus Christ. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Tayo po mga nasa bahay, sa panguling pagkakataon po, awitin po natin ang how great is our God. Let's sing. How great is our God. Let me hear you. How great is our God. No, we'll see how great is our God. Papuri ay para sa Panginoon. Magandang araw po sa lahat. Bagamat tayo po ay nasa enhanced community quarantine, ang ating pong komunidad dito po sa Coloong o Valenzuela, hindi po dapat ito mahadlangan ang ating pong pagsamba sa ating buhay na Diyos sa araw na ito. Kaya naman ay meron po tayong sama-samang pag-aaral at pakikinig ng salita ng Panginoon through the internet. Bago po tayo magsimula sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito, nais ko lamang pong mag-update sa ating kalagayan patungkol po sa COVID-19. As of 5 p.m. April 3, 2020, ito po ay noong Friday, ang ating barangay ay meron pong 2 PUM or Person Under Monitoring at 3 PUI or Person Under Investigation. At 13 COVID-19 confirmed cases at 2 po dito ay namatay na sa ating pong dito po sa ating Valenzuela. Ito po ay nakakalungkot, pero huwag po tayong mawala ng pag-asa sapagkat nariyan ang ating Panginoon na able na magpagaling sa atin through our medical workers. Naniniwala po ako na walang sinuman ang papabayaan o pinabayaan ng Diyos na nagtiwala sa Kanya. Walang sinuman ang papabayaan o pinabayaan ng Diyos na nagtiwala sa Kanya. Matatapos din po ang lahat, and I hope and pray na maging maayos din po ang lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito o sa araw na ito ay ang aklat po ng Mateo Kapitulo 6, mga talatang 25 hanggang 34. Nais ko lamang pong basahin ng ilang mga talata dito po sa Mateo Kapitulo 6, mga talatang 31 hanggang 34. Ito po ang sinasabi
sa salin po ng Ingles. So don't worry about these things, saying what will we eat, what we will drink, or what we will wear. These things dominate the thought of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Salamat po sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang mensahe ng Panginoon ay pinamagatan ko pong from worry to worship. From worry to worship. Mula sa pagkabalisa o pag-alaala, patungo sa pagsamba. Bagamat ang ating bansa at iba pang mga bansa ay may kinakaharap na problema na nagdudulot ng pagkabalisa o pag-alala at pagkatakot, ay nais po ng Diyos na tayo ay magpatuloy na sumamba at magtiwala sa Kanya. Nais ko pong tingnan natin ang dalawang katanungan sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Number 1, why we should stop worrying? What are the reasons why we should stop worrying? Ano bang dahilan? Bakit hindi dapat tayo mag-alaala o mag-alala? And second, how do we convert worry to worship? Paano natin babaguhin ang ating pag-aalaala patungo sa pagsamba? How do we convert worship or worry to worship? Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po muna na tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po saglit na manalangin. Our Heavenly Father, hallowed be your name. Salamat po sa pribilehiyo na mag-aral ng inyong mga salita. Bagamat kami po ay nasa enhanced community, ay quarantine, Panginoon, ay hindi po ito magiging hadlang para hindi kami makapagsamba, hindi kami makapag-aral ng inyong po mga salita. Salamat po sa pagkakataon nito. Salamat sa internet dahil ginagamit niyo po ito upang ipahayag pa din ang inyong mensahe. Kayo po, O Diyos, ang aming maging tagapagsalita, ang aming maging guro sa mga sandaling ito. Ang tanging pangalan mo lamang, O Diyos, ang aming pong maparangalan. Sa pangalang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. First question po natin, why we should stop worrying? Bakit ba natin hindi dapat tayo bilang mga mananampalataya ay mangamba o mag-alala? Ano nga ba ang mga dahilan ng Diyos? First reason why we should stop worrying, because worry forgets our purpose. The meaning of life. Worry forgets our purpose. Matthew chapter 6, verses 25 to 27. Ito po ang sinasabi. That is why I'll tell you, do not worry about everyday life, whether you have enough food and drink, or enough clothes to wear. Is it life more than food, and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And are not you far more than valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? Worrying forgets our purpose in life. The meaning of life. Can all your worries add a single moment to your life? Sa ating pong kalagayan against COVID-19, ang pag-alaala ba o pag-aalala ba ay may mabuting maidudulot sa atin, mga kapatid? Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit kaunti man sa mamamagitan ng pag-aalala? Pag-isipan po natin ito, mga kapatid. May mabuting maidudulot ba ang ating pag-aalala against sa ating pong nararanasan
sa mga panahong ito. Worrying forgets our purpose in life. Second reason why we should stop worrying, because worry forgets our inability. Worry forgets our inability. Matthew chapter 6 verse 28 to 30, it says, "And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wild flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith?" Why do you have so little faith? Worrying forgets our inability. Life is more than food. Life is more than clothing. Life is more than that. Mga kapatid, mas mahalaga tayo kaysa mga ibon. Bagamat hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon man ng pagkain, sila ay pinapakain ng ating Diyos, Ama sa langit. Mas mahalaga tayo kaysa sa mga bulaklak sa parang. Bagamat hindi sila nagpapagod o gumagawa ng malisusuot nila, sila ay dinadamitan ng ating Ama na nasa langit. We should stop worrying because worry forgets our inability. And third and last reason why we should stop worrying. Number one, we should stop worrying because worry forgets our purpose. Second, worry forgets our inability. And last, worry forgets our Father in heaven. Worry forgets our Father in heaven. Matthew chapter 6 verse 31 to 34. So, don't worry about these things, saying what we will eat, what we will drink, what we will wear. These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Ano po ang nais ng Diyos na maunawaan natin sa ating pag-aalaala? Ano yung nais niya na maunawaan natin? Nais ng Diyos na maunawaan nating lahat na mayroon palang tayong Ama na nasa langit na mas pinahalagahan tayo kaysa sa mga bagay dito sa mundo. Meron pala tayong Ama na nagbigay ng kanyang buhay, binayaran ng ating kasalanan, at iniligtas tayo sa kamatayan sa impyerno. We have a Father who is able to do more abundantly above all that we ask or think. So stop worrying. We have Jesus Christ in our lives. We have Jesus Christ in our lives. Bakit ba tayo mag-worry? Kung binigay na pala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, ano pa ba ang hindi niya kayang bibigay? Or second question, how do we convert worry to worship? How do we convert worry to worship? Naniniwala po ako, worrying, we all do it at some point. Mahirap po itong hindi gawin. But if we have a right relationship with Jesus Christ, bilang kanyang ama at tagapagligtas, at tayo bilang kanyang mga anak, natitiyak ko po na we can convert worry to worship by accepting Him, Jesus Christ, as your Lord and personal Savior. Matthew 6 verse 33. Nais ko po uling basahin, seek the kingdom of God above all else, and live righteously,
and He will give you everything you need. Paniwalaan at pagkatiwalaan mo ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, magsisi sa iyong kasalanan at tagampin si Jesucristo sa iyong buhay bilang sariling Diyos at tanging tagapagligtas sa kaparusahan ng kamatayan sa impyerno. Ito ang Ebanghelyo, 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Romans chapter 10, verse 9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tapat po ang salita ng Panginoon. Patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ano pa man ang ating kalagayan, sa ngayon may COVID-19 man tayong kinakaharap sa ating bansa at iba pang mga problema, tandaan po natin na kailanman hindi po nagpabaya o nakalimot ang ating Panginoon sa atin. Kailanman hindi po nagpabaya o nakalimot ang ating Panginoon sa atin. Let us trust our God. Nais ko pong magtapos sa isang talatang ito na bagamat ganito po ang ating dinaranas sa mga panahong ito, meron po tayong Diyos na pwedeng sandalan, na meron po tayong Diyos na pwedeng pagkatiwalaan, na able na tumulong sa atin. Isaiah chapter 40, verse 31. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Dawa po sa umagang ito, sa ating mensahe ng Panginoon, we should not worry, but from worry to worship. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa mga panahon pong ito ay kung kaya pong gawing alak ng Diyos ang tubig, kaya po niyang bumuo ng isang mundo. Sa mga panahon pong ito ay nakikita po natin at alam po natin na kaya pong alisin ng Panginoon ang sakit po na ito, ang COVID virus, dahil siya po ay Diyos ng mga Diyos. Sa umaga po ito ay patuloy po natin sasambahin ng ating Panginoon. Awitin po natin ang our God. Yung mga nasa bahay po ay tayo po ay umawit. Sing. What can you turn into wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you.
Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. And if our God is for us, and who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand again? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is for us, then who could stand again? Could stand again. For the last time, let's sing. Sama-sama po tayo sumamba sa ating Diyos. Let's sing Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God.